Welcome back mga parechong, another spearfishing episode na naman tayo. Sa mga bago pa sa channel ko, please mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa lahat ng mga ina-upload kong videos. At dito sa adventure natin ngayon mga parechong, tayo ay nag-morning dive at nag-afternoon dive. Sa morning dive natin, tayo ay nakahuli lang ng 2 isda at sa afternoon dive naman natin, tayo ay nakapana ng napakalaking GT. Kaya lang ang nangyari, tinangay yung ating shop ng napakalaking GT. Kaya sa episode na to talagang nakakalungkot isipin dahil sa dinami-dami ng isda nating nahuli. Ngayon lang po nangyari ito sa atin na nagawan tayo ng shop ng napakalaking isda. Pero ganun pa man, okay lang dahil safe naman yung dive natin sa araw na to. Kaya tara mga parechong at samahan nyo ko sa panibagong paghantaman ng mga isda. Kaya tara, let's G! Shoutout nga pala guys kay Sibadong Vlog, kay Auntie Michael Luspi, shoutout din kay Sir Joseph Agnon, kay June Fishing TV, shoutout din kay Kuya Nor TV, kay GR Silagan, shoutout din kay Renan Fishing Adventure, at kay Honey Holes Hunters Fishing. Pagkarating ko sa area guys ay ayan, biglang bumuhos yung ulan at napakadilim na po sa paligid, kaya kung madilim sa itaas, ganoon din sa ilalim. Kaya ito, kahit na madilim ay go pa rin tayo, baka sakali tayo makahuli ng malaking isda dito sa spot na to. First drop natin guys, kagaya ng dati ay ayan, observe muna tayo dito sa paligid kung merong bang mga bait fish sa area at tingnan natin kung may posible bang pelagic na naghahunt sa kanila. Yang tumutunog-tunog na yan guys, yan yung tunog ng barko na hanggang silalim ay abot yung ingay ng barko, kaya siguro walang nagpapakita dito sa area na to na mga pelagic dahil siguro na nandidisturbo sila sa ingay ng barko. After ng ilang segundo nating paghihintay guys ay ayan, wala tayong nakitang pwedeng panain, kaya nag-resurface na lang tayo para makapag-recover at mag-dive pa ulit. So nag-dive pa tayo dito ng ilang misis sa spot na to, kaya lang talagang hindi tayo nakatagpo ng panain dito sa area na to. Kaya ang nangyari, tayo ay lumipat doon sa tapat ng isla namin at doon tayo nakahuli ng 2 pirasong isda sa morning dive natin ngayon. Shoutout din guys kay Kapchuka Adventure, shoutout din kay Zambales Spearfishing, kay Sagay Adventure, kay Linus Fishing Adventures at kay Mills Fishing TV. Another na pagsisid natin guys, bali dito ay nasa tapat na po tayo ng isla at dito sa dive na to ay meron tayong nakitang grouper. Bali grouper sana yung papanain ko dito at pumasok dito sa ilalim ng malapad na corals, kaya lang hindi natin nakita kung saan butas siya pumapasok at ayun, naganap na lang tayo ng pwedeng panain sa area na to at buti na lang may lumapit sa atin ng mga unicorn fish or sleek unicorn. Ang tawag sa amin ay mga gangis at good size na rin naman, kaya pinana ako para may huli na tayo sa morning dive natin. At shoutout din guys kay Manoy Nel Vlog, kay Dilis Niracruz family from Nay Cavite, shoutout din guys kay Kalugod TV at kay Lucasi, at shoutout din kay By Dexter. Maraming salamat po. At dito naman sa ating next drop guys ay swim spot pa rin to. Bali kakatapos na nating mag-reload ng pana at nag-dive kagad tayo dahil meron tayong napansin na paparating na grupo ng mga rainbow runner at buti na lang malapit tong isa, kaya ito yung pinana natin. At ito na yung ating naging pangalawang isda sa morning dive natin at panghuling isda na rin natin.
A few moments later. Pagkatapos nating manangalian guys, around 2 PM na siguro to ay tayo ay nagbiyahe na naman patungo dun sa area kung saan tayo magdadive dito sa ating afternoon dive. At isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ayan, welcome back muli sa ating panibagong episode. Bali, kaninang umaga nag-dive tayo at yung huli natin ay 2 piraso lang. Isang rainbow runner at saka isang unicorn fish. So babawi tayo ngayon hapon, sana makahuli tayo. So andito na nga pala tayo sa spot natin kung saan tayo magdadive. Ito yung spot na nakuha natin ng Giant Tree Valley nung nagkasama kami ng aking dive buddy. So ito yung spot na yon. Yung agos niya ay pahinay na, no? Dahan-dahan na siyang humina. Galing kasi ito sa malakas na agos na low tide. So bali maya-maya nito ay magpapa-high tide na naman. So sinamantala natin yung pagkakataon na to na makapag-dive dito. Bali kahapon nga pala, kahapon, nag-dive tayo kahapon. Dito sa spot na to, nakita tayo ng GT. Mga 5 piraso siguro yun. Napakalalaki, mga 15 kilos. Kaya lang, hindi tayo naka-timing. Kasi malayo pa lang tayo, yung GT, paalis na. Sayang talaga. So this time sana, andito sila ulit. At yung mga nakaraang araw guys, hindi tayo nakapag-upload ng video. Kasi kadalasan yung huli natin, 1 piraso lang, 2, ganun. Kaya pagpasensyahan nyo na kung delay yung upload natin. Ganyan talaga yung buhay sa dagat, hindi talaga palagi may swerte. Kaya ayun, hindi ako nakapag-upload. So sana makahuli tayo sa dive ngayon na to. So tara guys, at let's go, magdadive na tayo. Dito sa dive na to guys ay chinek ko muna kung andito yung mga GT sa oras na to. Kaso lang pagkarating natin sa ilalim ay napakakalma, walang kaagos-agos, kaya siguro walang GT na tumatambay dito sa area na to. After nating ma-check yung area guys kung saan palagi nagtatambay yung mga GT ay wala tayong nakita doon, ay umabante tayo. So dito sinamantala natin tong pagkakataon na wala pang masyadong malakas na agos. Kasi minsan dito meron akong nakitang mga grouper na pumapasok dito sa ilalim, kaya lang this time wala tayong nakita. Kaya dumiretso tayo dito sa baba at nagtingin-tingin tayo kung meron ba tayong pwedeng panain. Hindi rin nagtagal guys, merong lumabas na 2 batfish, or ang tawag nito sa amin ay dayapugan. 2 piraso nasa baba natin. At since wala pa tayong huli sa dive na to, pinana natin tong malaki kasi pwede na to pang ulam. Another na pagsisida naman guys, bali dito meron tayong nakitang grouper. Ang tawag sa ganitong grouper sa amin guys ay tabudlo, at good size na rin to at pwede na pang ulam. Kaya hindi ko na pinalampas at pinana ko na.
Hindi rin nagtagal guys at ayan biglang lumakas na yung agos. Bali pa high tide na po ang agos natin ngayon. Kaya ito binalikan ko tong spot kung saan ko palaging nakikita or mayroon ako nakikita mga GT na nagtatambay sa area. So ganito kasi yung paborito nilang spot na pagtatambayan. Ayan, meron tayong nakita dito, mga nasa 5 pirasong GT, mga good size na po. Hindi ko lang diretso binaba kagad kasi pinag-isipan ko muna kung paano ito dahan-dahanin nating lapitin at panain. Nung pagkarating ko na sa baba guys ay ayan, paglingon ko biglang nawala yung mga GT. Siguro natakot sa atin, nabulabog sila dahil merong bumaba or papalapit sa kanila. At another na pagsisid na naman natin guys, bali dito ay lumipat na naman tayo ng ibang area. Bali katapat lang to ng area na pinagpanaan natin kanina na nakitaan natin ng GT. So ayan kung mapapansin nyo, napakalakas yung agos dito kasi ayan angatan yung mga damo. Ayan, mga damong dagat. So dito meron tayong nakitang ilak, ayun papalapit sa atin. At hindi ko na pinalampas at nung nakitaan natin ang range ay ayun, pinana ko na. Thank you Lord, at nakaisa din tayo. Grabe na kasang agos sa lalim. Tingnan nyo yung agos nun sa unahan. Tapos dito naman pag ganun ng agos sa lungat. After kong makapag-recover guys ay ayan, binalikan ko kagad itong area na to kung saan ko napana kanina yung ilak. So dito ay wala na tayong nakitang ilak, kaya ang nangyari nag-resurface na lang tayo at lumipat na naman ng ibang area na pagpapanaan. Ganito po ang ugali po ng ilak kapag once nga nahulihan na po sila ng isang beses sa grupo nila ay bigla-bigla po silang nawawala at bumabalik sila after ng mga siguro mga 1 oras at babalik na naman sila ng mga grupo kasi yan sila guys kapag lumalapit. Another na pagsisid na naman guys, bali dito sa area na to siguro ay mukhang familiar na to sa inyo, sa mga nakasubaybay ng ating vlog. So dito natin napana yung GT na 3.9 kilograms. So dito binalikan natin, baka meron ulit at baka may ilak na naman na mapakita sa atin. At nung pagkarating natin dito sa medyo malalim na ay tiningnan ko tong baba, kaya lang nangyari wala tayong nakitang ilak at wala ding GT.
siguro ay lumipat sila ng ibang area. Another na pagsisid natin guys, at panghuling pagsisid na rin natin to. Bali dito natin nakita yung GT na napakalaki at napana natin. Kaya lang ang nangyari, tinangay ng GT yung shafting natin. Kasi siguro sa sobrang tagal na ginagamit natin tong shaft natin, hindi na natin napansin yung dynama or yung shooting line natin na siguro manipis na yung pagkakatali. Kaya nung nakatira tayo ng GT ay ayun, pagka pwersa niyang lumangoy ay bigla na lang na natanggal, kaya hindi natin nahuli. So dito ilak sana yung papanain natin guys. Nung paglingon ko dito ay ayun, biglang lumapit sa atin or dumaan sa atin itong napakalaking GT. Estimate ko dito ay nasa mga 10 kilograms pataas guys, kasi napakalaki compared dun sa 3.9 na napana ako na maliit lang tingnan sa camera. Ay Diyos ko. Ay sayang. Sayang ang shop natin. Nako, kasayang. Ay, sayang GT guys. Napakalaki ng GT. Ito yung nangyari sa ating line. Hindi na putol. Bumintaw yung tinali natin dito. Ay, napakasayang. Napakalaki nun. Estimate ko nun nasa mga 10 kilo. Ay, akala ko puhuli na. Ay, sayang guys. Wala na tayong shop. Phew. Diyos ko, sayang. Grabe ka sayang guys. Mamaw na mamsa. Bumita yung line natin. Akala ko naputol. Binalikan ko kagad guys yung ilalim kapag tapos kong makapagpahinga ng saglit, at baka sakaling andun pa yung shop natin or yung isda baka na natali sa bato. Kaya lang nung pagbalik natin dito ay wala na tayong nakitang isda at yung shafting natin. Kaya tayo ay nag-decide na umuwi na lang at makapag-isip-isip para gumawa ulit ng panibagong shaft. Lugi. Yung huli natin, isang piraso lang. Ayan o. Tapos yung mga ulam. Lugi tayo ngayon. Napakalaking sayang. Ang laki ng GT. Ayan. Alam, huli na yun. Sayang talaga guys. Napakalaking sayang.
doon is yung style noon ay slip tip yung ginawa natin sa dulo ng shaft natin. Bali hindi tayo gumamit ng cover. Try natin yung kung effective ba or maganda bang gamitin. So tara guys, uwi na tayo. At dito na yung video natin. Napakasayang talaga. Pero wala magagawa. Hindi binigay sa atin. So sana yung G18 na yon kung meron mang makakita sa kanyang mangingisda, sana mapunta dun sa tao na deserving talaga na makatanggap ng blessing. Kahit na hindi naman balik sa atin yung shop, okay lang, at least sana makatulong tayo sa kanya. So yan mga parchong, at kita-kits lang po sa ating next episode. At gagawa muna tayo ng paraan paano natin to gamitin yung SG natin.